Patay sa lalaki matapos harangin ang sinasakyan taxi at pagbabarilin sa barangay Talipapa, Quezon City. Hinahanap naman ng mga pulis ang dalawang nag-report sa kanila ng insidente kasunod ng taliwas na pahayag ng isang saksi sa krimen. At live mula sa Quezon City, saksi si Oscar Oida. Oscar? Yes, Vicky, Igan, isang lalaki nga ang patay sa kanilalagyan natin sa may barangay Talipapa, Quezon City matapos pagbabarilin bandang alas 9:30 ng gabi. Base inisyal na pagsiyasat ng mga pulis sa Igan, Vicky, mga bandang ganung oras nga nang harangin ng isang van at isang kotse ang sinasakyan ng taxi ng biktima. Matapos ay bumaba mula sa van at kotse ng 8 hanggang 10 kalalakihan matapos ay pwersahang pinababa ang biktima at saka pinagbabaril. Ayon pa sa mga kasamahan umano ng biktima na nooy nakasakay sa taxi, matapos ito ay agad umano sumibat ang mga suspect. Itong mga sinasabing kasama ng biktima Igan ay nakapapunta pa raw sa may presinto para makapagsumbong sa nangyari pero kalaunan biglang nawala. Ayon naman sa isang saksi na nandito dito sa lugar, isang nakamotorsiklo at isang van daw ang humarang sa biktima pero wala na raw yung taxi yung sinasakyan nito nang mangyari ang pamamaslang. So yung pinaghahanap ngayon Igan ng mga pulis itong sinasabi mga kasama ng biktima para makwestiyon sa pangyayari lalo pat may pagkakaiba sa mga testimonya ng mga saksi. Sa mga sandali ito, Igan, ay pinaghahanap ng otoridad ang mga kasama ng biktima habang naialis naman na ang biktima dito sa crime scene. Mula dito sa may barangay Talipapa, Quezon City, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad sa Mexico ang lawak ng pisalang dulot po ng magnitude 7.4 na lindol. At Linsanity Tour sa New York, patok sa mga Taiwanese. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. .4 na lindol ang Central Mexico. Bumigay rin ang isang pedestrian bridge sa Mexico City kaya naipit ang isang bus. Mabutit wala itong sakay maliban sa driver na bahagyang nagalusan. Wala pang naiulat na nasawi at wala pa rin impormasyon ng ating embahada kung may mga Pilipinong apektado sa malakas na pagyanig. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa katabing bansang Guatemala. Imbes na mag-aral, tambay sa bahay ang batang ito sa Indonesia na sa edad na 8 ay bisyo na ang manigarilyo. At di lang mangilan-ngilang stick ang kanyang nahihitit kada araw, kundi 2 kaha ng sigarilyo. Ang mas nakahihindik at nakalulungkot, mismo mga magulang niya ang nagbibigay ng pambili ng yosi. Kapag pinigilan daw kasi nagwawala ang bata. Ang Indonesian Child Protection Committee, sinisisi naman ang gobyerno ng Indonesia dahil sa kawalan daw ng batas kontra paninigarilyo ng mga menor de edad. Dream come true naman para sa mga Taiwanese na itong makarating sa New York. Lilibot sila sa ilang US landmark gaya ng Statue of Liberty at Empire State Building. Pero ang highlight ng espesyal nilang tour, mapapanood nila in action ang rising superstar ng NBA, ang kababayan nilang si Jeremy Lin. Sold out na raw ang ilang tickets sa Taiwan para sa binansagang Linsanity Tour. Para sa saksi, Ivan Mayrina nag-uulat. Sa sports saksi, isang OFW ang napili bilang isa sa mga torchbearer sa 2012 Olympics sa London. At ayon kay Raymond Interia, iaalay niya para sa lahat ng OFW ang iniatang sa kanyang tungkulin na maging tagadala ng sulo. Saksi si Katrina Son. Kasabay ng paghahanda para sa London 2012 Olympics, ang pagpapakilala sa 5 sa 8,000 napiling magiging torchbearer o tagadala ng sulo sa palaro. The torch relay is about us taking this Olympic ceremony, taking the Olympic torch and distributing it as widely as possible in a democratic way throughout the streets of London for hundreds of Londoners to carry themselves. Thousands and thousands of people are going to watch it. It's going to go past their streets throughout the boroughs of London. At ang isa sa mga torchbearer, ang kababayan nating si Raymond Interia. Hindi basta-basta ang criteria para mapili. Pero naglakas loob daw si Raymond o mas kilalang Apple. When I read na kailangan nila ng inspiring individual, hindi ko naman po naisip yung sarili ko i-promote as inspiring kasi nga wala pa naman akong nagagawa. Pero naisip ko agad yung mga overseas Filipino workers. Sa ipinasang application, ikwinento niya ang buhay niya noong kabataan bilang maglalako ng ulam at katuwang ng ina. Nang makatapos ng kursong occupational therapy, saglit siyang nagtrabaho sa Pilipinas bago nagtungo sa Saudi Arabia at kalaunan sa isang ospital na sa London. Siyempre pa, proud na proud ang kanyang ina. Gayon din ang kanyang mga kaibigan sa magiging papel ni Apple sa 2012 Olympics.
masayang-masaya ako at proud na proud ako dahil sabi ko talagang gift ng ano yan, God sa amin dahil talagang binigyan ako ng mabait na anak. Kung bibigyan ng pagkakataon. Good luck! God bless! Mabuhay! I'm not really doing this for myself but for the entire Filipino overseas workers. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw ang liga ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang Born to be Wild at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.